Gumigising kay Kale. Ito ang kamay ni Nanay Laya, na kasing init ng sikat ng umaga. Gising na, anak, bulong niya ng may ngiti. Sa kusina, abala si Nanay Laya sa paghahanda. Maingat niyang hinihiwa ang mga prutas at iniluluto ang paboritong lugaw ni Kale. Bawat halo sa sandok ay may kasamang dalangin na sana ay lamaking malakas at malusog ang kanyang anak. Papunta sa paaralan, ang sikat ng araw ay tila nang gagalaiti sa init. Ngunit hindi nag-aalala si Kale, dahil ang mga kamay ni Nanay Laya ay mabilis na nagbukas ng isang malaking payong upang siya ay masilungan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan pagdating ng hapon. Tumingin si Kale sa labas ng bintana, naghihintay at nag-aabang. Alam niyang sa kabila ng dilim ng langit, may isang taong laging darating para sa kanya. Dumating si Nanay Laya na basang-basa ang laylayan ng damit, ngunit tuyong-tuyo ang dala niyang kapote para kay Kale. Hindi alintana ni Nanay ang ginaw, basta't ang kanyang anak ay ligtas at komportable. Pagdating sa bahay, nadapa si Kale habang naglalaro. Aray, sigaw niya habang nakatingin sa kanyang sugat na tuhod. Agad na lumapit si Nanay Laya, bitbit ang kanyang mahiwagang kahon ng gamot at maraming pag-aalaga. Sa gabi, bago pumikit ang mga mata, binubuksan ni Nanay Laya ang isang makulay na aklat. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagdadala kay Kale sa mundo ng mga pangarap at pakikipagsapalaran. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Kale mula sa isang masamang panaginip. Madilim ang paligid at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanay, ang mahina niyang tawag sa dilim. Sa isang iglap, naramdaman ni Kale ang isang mahigpit na yakap. Nariyan si Nanay Laya, hindi kailanman lumayo. Nandito lang ako, Kale. Hindi kita iiwan, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Napagtanto ni Kale na ang pag-ibig ni Nanay Laya ay parang isang kumot na laging nakabalot sa kanya, maging sa araw, sa ulan, sa laro, o sa pagtulog. Ito ay isang pag-ibig na walang katapusan at laging tapat.